Maaaring alam natin to, pero hindi natin ginagawa. Sa mga kapatid, ang Bible po ay puno-puno po ng mga salita na patungkol po sa gobyerno. Ang nakasulat sa Bible, magmamabasa mo yan, sabi mo, ba't mga salita ito ng gobyerno? Salita ito ng mga political. Ang Bible, puno-puno ng salita ng mga business. Lord, ginagamit itong mga salita ito sa business. Para mahit at great. Lord, bakit pang business ang ginamit? Common sense naman, siyempre. Ang Diyos, businessman. He mean business. Talagang seryoso siya. Pag nagtanim siya, gusto niya, aani siya. Hindi pwede nagtanim siya, masaya. Ang Bible, puno ng mga salita ng mga mga ganyan, government, business, mga pinansyal na salita, mga sa bangko, mga ganyan, legal, yun pa, legal, mga salitang batas. Lord, bakit mga salitang batas yung ginagamit mo? Aramaic, tsaka Greek. Aramaic, yan yung mga wika sa labas ng Israel. Kasi mas maraming nakatira ng mga panahon ngayon sa labas ng Israel kaysa sa loob. Amen? Kahit panahon ni Jesus, mas marami sa labas nakatira kaysa sa loob. Panahon ni Jesus. Kaya ang ginagamit na salita dyan, Bible, Aramaic. Panahon ni Jesus, Aramaic. Amen? Alam nyo, nag-exam ako dati, iba naman yung kurso ko sa exam, pang-pulis. Civil service. Kakalati lang ang sagot ko kasi ang mga salita ron, pang-pulis. Noon ko lang nakita yung mga salitang yun. Amen? Mapalad pa ako, naka-80 ako, 80. Yung pala 80 niya, parang awa. No? Kaya mga kapatid, magbabasa tayo ng Bible, sabihin natin, Lord, akala ko ba, kung may Lord lang ito, ang salita ito, pang politika, pang gobyerno, pang legal, mga batas. Abogado ba ako? Politiko ba ako? Presidente ba ako? Mayor ba ako? O congressman ba ako? Bakit ito nakalagay dito, Lord? Sino magbabasa na ito? Pang political, hindi naman ako politiko. Bakit ito nakalagay dito? Ba't di mo ginalagay mga salita ng mga konduktor? Ayan, mga doktor, magbabasa ng Bible. Ba't hindi pang pang mga accountant? Hindi pang bakit ganito nilagay mo? Isipin nyo, bakit yun ang isinulat ng Diyos dyan sa Bible? Mag-isip-isip po tayo. Amen? God means business. God is a businessman. Hari siya. Gusto niya ang kanyang kaharian, lalawak. Hindi mahati, unti-unti, tapos mawala na siyang kaharian. God is a businessman. Gusto niya yung kaharian niya, lalawak. Sabi ni Jesus, nandito siya, occupy till I come. Sumakot kayo ng sumakot hanggang dumating na ako. Amen? Hindi siya sinabi, umupo tayo. Amen? Nasabi, lalabas ka, sasakupin mo yan. Amen? Hindi sabi matulog tayo. Noong tinawag si Jonah, ayun, si Jonah, binagyo sa dagat. Sabi ng mga tao, uy, bakit ka patulog-tulog? Tumawag ka sa Diyos mo, lulubog na tayo. Sabi niya akong dahilan, dahil lumulubog to, kaya binabagyo kayo. Kaya kayo nagkakaganto. Kasi, may mission ako, di ko ginagawa. Amen? Di tayo matutulog, di tayo upo. Yung sinabi ng Diyos, gawin natin. Great Commission, hindi Great Omission. Amen? May pinagagawa Diyos sa atin. May commission tayo, go and preach the gospel in Jerusalem, Samaria, and in the uttermost part of the world. Yan. So, sinabi lang unti-unti, lalabas ka. Amen? Di sinabing bumundo ka agad. Unti-unti. Pamilya mo, lugar mo,
Syudad mo, bansa mo, gawin mong bansa. Amen? So, sunod-sunod sinabi, Jerusalem, Samaria, katabing syudad, tapos sa Israel, tapos sa buong mundo. Amen. So yan, God is a businessman. Amen? He means business. Bawasan natin sa mga parabol. O bakit di mo, binigyan kita ng talents sa mga puhunan. Ba't di mo ginamit, nilibing mo? Di mo lagay sa bangko. Yung mga salitang ginamit doon ni Jesus. Bangko, talents, pera, puhunan. Amen? Yung mga ginamit, hindi. Magtataka, Lord, bakit? Bakit banking? Bakit financial salita ang ginagamit mo? Bakit business? Alam nyo, mga terminology, mga salita, pang negosyo. Ang ating Diyos, negosyante. Spiritually, gagamitin mo yun. No? Na tayo spiritually, tayo sasagana. Hindi tayo malulugi. Kung paano ang Diyos malulugi, hindi siya pwedeng malugi. Yung puhunan ko sa'yo, huwag mo ilibing. Gamitin mo yan, paramihin mo yan. Kung ayaw mo, pagkatiwala mo sa iba, may kakaya na magparami, bangko. Amen? Ang pera mo, pag nilagay mo sa bangko, kahit maliit yan, tutubo yan. Pag yan ay nilibing mo, patulog yan. At hindi yan dadami kahit paunti-unti, mananalo tayo sa Diyos. Amen? Ba't nasa kamay mo yan? Dadami ba yan sa kamay mo? Matutulog sa kamay mo yan. Bigay mo sa bangko. Mag-disciple ka ng isa na may kakayanan na paramihin niya kahit paunti-unti. Dadami yan. Sa kamay mo yan natutulog, tulog yan. Hindi dadami yan. Bakit hindi mo ibigay sa iba? Binigay ko sa'yo. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, akin na to, bahala na ako dito, ako nang bahala rito. Ang binigay mo sa akin, akin. Hindi. Pag may binigay ang Diyos sa'yo, may responsibilidad ka doon. Amen? Meron po tayong responsibilidad. Hindi po pagka binigay sa atin, hindi po pagka binigay sa atin, atin ha. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng lakas. Akin na to, Lord. Hindi. Dapat dumami yan. Yan, ibigay mo yan sa bangko kung ayaw mo paramihin yan. Hindi pwedeng saluhin mo yan. Hindi pwedeng natutulog sa iyo yan. Amen? Amen. So mga kapatid, yun ang salita ng Diyos. Business term, political term, government term, pang mga gobyerno, pamumuno, leadership, mga tungkol sa pinansyal. Yan ang salita ng Diyos. No? Hindi mo alam yan, hindi ko alam yan kasi hindi naman tayo nag-aaral ng Aramaic. Hindi mo alam yan kasi hindi ka naman Greek. Amen? Nabasa mo lang sa Bible, sa Tagalog. Nabasa mo lang sa English. Sa English nga, andun, makikita mo eh. Sa King James, siya yung mga salita ng batas, siya yung salita ng business. Pero sa Tagalog, kung makikita mo yung ganun. Amen? Mga kapatid, ang ating pag-aaralan po tungkol po sa discipleship. Amen? Ibigay natin sa iba na may kakayanan na paramihin yan, na ibigay sa iyo kamay ng Diyos. Ibigay mo yan sa iba, huwag yan patulugin, huwag yan pahukuin sa iyo. Ibigay mo yan doon sa gagalaw, sa pangpaparami yan, kahit paunti-unti. Sabi natin, ayaw ko magbangko, hindi ng tubo. Kaysa naman natutulog sa kamay mo, yun, dadami yan doon. Amen? Kasi sila, busy sila sa gumagalaw sila ng bangko. Yung may magiging kakaroon ng alagad na gagalaw. Hindi siya yung nakaupo, natutulog. Amen? Mga kapatid, may sinabi si Jacob, nag-pray siya ng katakot-takot kasi, mga kapatid, yung pagkapanganay ay nakuha niya na.
Ganun din po mga kapatid, pag may binigay sa iyo ang Diyos, binabaliwala mo, mawawala at mawawala sa iyo. Kaya sa parabol ng talent, di ba? Pinatulog niya, nilibing niya, kinuha sa kanya, binigay doon sa yung 5 naging 10. Sabi ng mga tao, Lord, 5 na ngayon kami, naging 10 na, binigyan mo pa ng isa. Ito, isa na, nagawalan pa. Kasi hindi ginagamit. Ang wala, mawawalan. Ang meron, magkakaroon. Yung isa, masisiro pag hindi ginamit. Yung 5 na naging 10, magkakaroon, magiging 11. Amen? Kasi bakit siya number 1 sa paggamit nito, pagpaparami nito? Yung mga mawawalan, napunta doon. Amen? Kagaya ni Esau. Binawaliwala niya pagkapanganay niya. Nawalan siya. Sabi niya, lugaw ba? Ako lugaw. Sa inyo yung pagkapanganay ko, pansamantalang satisfaction. Pagkakontento, pansamantala. Mamaya, lugaw lang yan, ha? Busog ka dyan ng mga isang oras. Pagka na isang oras, busog ka naman. Lugaw. Amen? Isang oras na pagkakontento, nakontento ka sa oras, sarap, para tumama swift-take. Isang oras lang yun, mamaya. Wala na naman yung kamay mo, yung tiyan mo. Lugaw lang yan. Di ba? Amen? Di. So mga kapatid, kung natin pagpalit, yan sa mga pansamantala. Ano? May tumama sa loto, sa sweepstake. Yun na naman. Wala na naman, naubos na naman. So, pansamantala. Hindi nagtatagal. Amen? So yan. Kaya ito si Esau, siya ay nawalan. Kasi binabaliwala na. Ano mga bagay na bigay sa'yo ng Diyos na binabaliwala mo, mawawala sa'yo. Amen? Lalo pag umarap ka sa Diyos. Hindi pwede sabihin, Lord, akin na to. Hanggang makaharap kita, akin na to. Hindi. Pag umarap ka sa Diyos, mawawala. Ano nang ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Ginawa ngayon sa'yo. Kasi binaliwala mo siya. You ignore. You disregard. The gift. Diba? The gift of God. Binaliwala mo. Amen? So yun, nakuha ni Jacob yun at kanyang, yung ginawa ni Jacob, pumunta siya sa kanyang tuwid at doon siya nagpastor. Makita nyo? Ginamit ni Jacob yung kanyang pagkapanganay. Nagalaga siya ng kawan, dumami. Amen? At dumami yun, sabi niya, ngayon sa araw-araw na ngayon siya kay Esau. Yan. Ang dami niya, umalis na siya kay Laban, Kalimbiyanan. Ang dami-dami niya mga tupa. Kasi mong usapan, yung batik-batik kanya. So, ang dami niya mga tupa. Ngayon sabi ngayon, haharap siya kay Esau. Sabi niya, ang tawag niya rin ay Panginoon. Mas matanda ang tawag niya Panginoon. Ang tawag sa mister noon, tawag kay Abraham ni Sarah, Panginoon. Ang tawag ngayon dito kay Esau, Panginoon. Sabi niya, Lord, mauna ka na. Kasi hindi pwede i-overdrive ang mga tupa. Lahat ng mga maliliit, sila ay mamamatay. Magkakasakit, mamamatay, papagod. At hindi sila makakarating sa bahay ng Panginoon. Go ahead, and I will guide the sheep according to their pace. Ayon sa kanilang kakayanan, kung mabagal sila, babagal ako. Kung bumibili sila, bibilis ako. Ganon, depende yung guide sa kakayanan ng maliliit. Amen? Kung pagod yung maliit, mahina rin siya, mabagal din siya. Amen? Sabi ni Pablo, sa mga barbaro, ako'y barbaro. Sa mga hintil, ako'y hintil. Sasabayan mo sila. Amen? Sasabayan mo sila hanggang madala mo sila sa Panginoon. No, yun ang ginagawa. So mga kapatid, until we come to the house of the Lord, sabi ni Jacob. Amen?
Let my Lord, I pray thee, pass over before thy servant. Yan. Nabasa mo na ako, Lord, mauna ka na. And I will live softly, according to the pace, as the cattle, as the flock goeth before me. And the children be able to endure, mga bata, maliliit na tupa, until I come unto the Lord. Yan, hanggang dumating ko sa lugar ng aking Panginoon. Yan ang discipleship, mga kapatid. Dahan-dahan lang. Amen? Dadali mo sila sa bawat department. Amen? Sasalain mo sila. You will filter. Amen? Ito yung mga naligtas. Okay? Mga naligtas. Mga saved. Ito naman yung mga i-disciple, mga bata. Ito naman yung mga sons. Ito naman yung magiging leader. Yung papalit sa akin pag ako'y umalis na. Pag ako'y pumunta sa ibang bansa, mayroong may iwan dito. Ayun, nakita yung department, mga ligtas. Unti naman dadalhin. O, ligtas ka na, okay ka na, tapos ka na dyan. Punta ka na dito sa pagiging children. Bata. Anak ng Diyos na bata. Maliit. O, tapos ka na dyan, graduate ka na. Dahil na ka dito sa sonship. Amen? Pagiging anak ng Diyos. Dalawang klase ang anak ng Diyos. Nasunod sa kalooban ng Diyos at saka hindi nasunod. Amen? Yung mga nasunod, yun yung magiging papalit na leader. Kapag ang leader ang malis na. Pumunta ibang bansa ang kinuha ng Lord. Amen? Yun yung mga department ng discipleship. Amen? Pinipilter mo yung mga tao. Hindi mo sila binibigla. Hindi kagad. Pag nakakita tayo sa labas, worker na kagad. Ano? Pinatuturo na agad, hindi ganun. Di ba? Pwede sana maging disciple ng department niya. Bawa, ligtas siya. Ikaw mamuno dyan sa lugar mo. Sa baluarte mo ng mga ligtas. Ikaw naman ba? Mga children of God, bata sa Panginoon. Pamunuhan yung mga children of God, pwede yung gano'n. Pero yung idadali mo na sa dito, patuturuin mo na siya, ang tuturuan niya mga sons of God, children of God, yung pala, ikaligtas pa lang niya. Kasi ano siya eh. Ang taas ang kanyang pinag-aralan eh. Ang talino niya, hindi pwede. Amen? Kailangan unti-unti mo siyang dalhin sa bawat department. No? Square 1, square 2, 3, 4, 5, mga gano'n. Unti-unti mo siyang dadalhin. Amen? God means business. Amen? Hindi ka pwede diretso agad dito, nagtuturo ka na. Hindi pwede, unti-unti. Unti-unti. Mayroon siyang sistema ng Panginoon. Nakita natin sa Bible, mayroong babes in Christ, ipinanganak, bagong ligtas, mayroong children of God, bata, mayroon namang son, at mayroon namang pumapalit kay Jesus. Dahil Pedro, dahil Pablo. Amen? So yan, ang department ng discipleship. Mga kapatid, marami pa tayong makikita dito. Amen? Kaya natin sila nadadala kasi meron sila mga problema. Amen? Meron sila mga grievances, meron sila mga problem. Amen? At tayo magdadala ng solusyon. O sa mga bagong ligtas dyan, nagkalat sa buong mundo. Minsan naligtas sila sa pamagitan lang ng internet, sa pamagitan lang ng ganun. No? Sa Manila, sabi, yung ano sila yung lalaki, may-ari ng isang eskwelahan, college. Ngayon, namatay na. Ngayon, binangat ito ng asawa. Lahat ng kamag-anak ng asawa, sabi, Kristiyano ako, lahat kayo, tanggapin ni Jesus. Ngayon, nagtanong sila sa amin, sabi, paano ba maging Kristiyano, paano ba maging isilang ng muli? Tinuro ko, dinala ko sa church. Mga kambal yan, mga magkakapatid yan, as mga babae sila.
ang mga asawa nila. Puro sila mga babae. Amen? Ganun eh. Meron dyan mga baby na hindi nila alam paano maligtas. Meron sila mga grievances, may mga problem. Meron naman children of God, may mga problema din. Naging Kristiyano na tapos naging bata. Hindi pa talaga ganun nalago sa Panginoon. May mga problema. At bibigyan mo sila ng solusyon. Amen? May kanya-kanya kang programa. Meron kang pagdadalan sa kanila. Meron sila mga problema, meron ka namang solusyon. Ikaw, dito ang solusyon ko para sa mga bagong ligtas. Dito ka. Ikaw, bata ka. Medyo naligtas ka na, matagal-tagal ka na rin, mga ilang buwan, ilang taong ka na. Dito ka. Itong solusyon para sa ganyan. Ito yung solusyon, ito yung sagot sa mga tanong mo, sa mga pangangailangan mo, spiritual, dito. Mas meron naman Son of God. Amen? Matagal na. Grabe na siya sa pagiging anak ng Diyos na bata. Kailangan niya nang tumayo, maglingkod na sa Diyos. Siguro nasuway siya, ganyan. Hindi siya nasunod sa Diyos. So meron ka rin solusyon doon. Meron siyang problema, meron ka namang solusyon. Meron siyang katanungan na malaki, $1 million question, meron ka rin namang sagot. Ito yung para sa inyo ng mga sons of God. Ngayon, magpupuntahan sila sa kanya-kanya nilang department. Unti-unti mo silang madadala, unti-unti hanggang sa bahay ng Panginoon. Amen? Yan. Sinasala mo sila, pinipilter mo. Hindi pwedeng lahat ng tao, yun ang turo mo. Kailangan, isang department, ito turo mo. Sa isang department, ito. Sabi nga, hindi ka pwede magturo ng karne sa mga baby. Hindi kaya ng mga baby ang karne. Amen? Amen. So dapat meron kang programa para sa mga ligtas. Kung ang church puro mga baby, alam mo na gagawin mo. Kailangan gatas yung mga ibinibigay mo. Kailangan malaman mo yung kalagayan ng spiritual. Amen? May verse dito. May verse dito. Examine, 1 Corinthians 13, 5 to 17. Verses 5 to 17. Examine yourselves, whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but we should do that which is honest, though we be as reprobates. Amen. Amen. Sabi ganyan, hindi tayo gagawa ng masama, hindi dahil gusto natin makita na ina-approve tayo ng Diyos. Pero gagawin natin yung kung tapat tayo, tapat, at ating sinusubok ang ating mga sarili. Asan ka na ba? Tapat ka. Pag baby ka, baby ka. Amen? Hindi pwede pag napunta ka sa mga sons of God, ay, sons of God ako, hindi ako baby. Kakaya. Ako lang immature dito. Hindi gano'n. Dapat tapat ka. Nasaan ka na sa pananampalataya. Pag baby ka, baby ka. Maging tapat ka. Sabi ni Jacob, Lord, hindi pwede ma-overdrive yung maliit na tupa, yung mga bata. Magkakasakit, mamamatay, mapapagod. Amen? Hindi pwede silang i-overdrive according to their pace. Kung ano pa kaya na niya, ang baby siya, ang ganito lang kaya niya. Ang baby, gatas, hindi siya bumubuhat, siya binubuhat. Matulog man yan dyan, makakauwi yan. Kasi hindi yan maglalakad para umuwi. Amen? Yung bata, ang tulog din yung bata. Bubuhatin mo rin, iuwi mo rin. Ako, matulog ako dito, bubuhatin niyo ako. Uwi niyo sumatin, tulog na. Ang laki-laki ko na. Gigisingin niyo na ako, di ba? Marvin, tayo ka na. Ano ba tutulog ka dito? Uwi ka na. Di ba?
Pero tayo malalaki na tayo, di na tayo pwedeng gagawin tayo, makatulog tayo. Magkapuyat ka, huwag ka mag-drive. Amen? Alam mo lahat, pati pasahero mo, pamilya mo, babangga kayo lahat. Amen? Hindi pag sinabi ka ikaw driver, drive ka nga. Taas, bumangga kayo lahat. Amen? Malaki ka na, hindi ka na baby. Ang baby, gising tulog, makakauwi. Pag ikaw nag-drive, inaantok ka, nagpupuyat ka, makauwi ka kaya? Baka dumang ka muna ng hospital. Amen? Malaki ka na, alam mo na gagawin mo. May responsibilidad ka na. Amen? Nagdadrive ka na. Nagga-guide ka na. Nagdadala ka na ng mga tao sa Panginoon. Amen? Nagdadala ka na ng tao sa Panginoon. Hindi mo sila ipapahamak. Hindi mo sila ibabangga. Hindi mo sila dadalhin sa ospital. Dahil sila nasaktan. Amen? May kanya-kanya tayong responsibilidad. Amen? So yan. Kung kailangan ng pahinga, pahinga. Kailangan tulog, tulog. Hindi ka pwedeng dalhin mo sila ron ng gano'n kalagayan mo. Amen? Kailangan po natin dalhin yung mga tao sa kaligtasan. Isa-isa lang yan. Kaligtasan, baby, children of God, bata. Tapos, sons of God. Tapos yung papalit na leader. Pag ang leader, malis na, namatay, dinala na ng Panginoon sa kanyang karyang sa langit, may papalit. Hindi pwedeng walang driver, walang mag-guide. So, kailangan din i-challenge isa-isa. Pag-graduate ka na sa mga baby, punta ka na sa children. Pagtapos, graduate ka na sa children, punta ka na sa mga sons, sa mga anak ng Diyos, malalaki na. Pag-graduate ka na dyan, ikaw na pwede ka na pumalit. Pag umalis na yung leader, ikaw na yung papalit. Pag punta na ibang bansa, o pag ginawa ng Lord sa langit. Sa-challenge natin sila isa-isa. Amen? Yan. Parang naglalakbay, parang paglalakbay ni Elisha. Bago kunin si Elijah. May mga lugar sa dinaanan. Amen? Parang gano'n, parang baby, child of God, sons of God, tapos yung ikaw na yung successor, kung yung papalit sa leader. Kagaya na nangyari kay Elisha. Siya yung naging parang Elijah. Yung mantle Elijah na punta sa kanya. Amen? Kailangan sunod-sunod. Amen? Kailangan salvation, o baby, discipleship, bata, tapos pangatlo, core. Yung 12, discipleship, 12. Tapos yung tatlo, alin sa kanila yung papalit kay Jesus. Isa sa kanila, papalit kay Jesus. Pag si Jesus ay makakasalanan. O pag ang leader ay pumunta sa ibang bansa, may papalit. Si Jesus yung pangulong bato, chief cornerstone. Hindi siya pwedeng mawala. Amen? Kasi yung church, bubuho. Hanggang di pa siya nakuha ni Lord, wala ko kontra sa Kanya. Kasi pag tinanggal mo yan, buong church, buong pamilya, babagsak, bubuho. Amen? Nabanggit natin yung verse kanina, 2 Corinthians 13, 5-7, verses 5-7, examine yourself whether you be in the faith. Amen? Hindi mo pwede tanggalin yung chief cornerstone, yung pangulong bato. Amen? Bubuho yan. Amen? Pag meron ka tinanggal at gumuho, kasi may tinanggal kang chief cornerstone. Yan, may mga dahilan yan. Hindi pwede natin sisihin. Kasi ganito sila kaya sila gumuho. Tinanggal mo yung chief cornerstone, nakalas yung pundasyon, nakalas yung church. Hindi pwede tayo magturo kasi ganito sila, ganito. Ayan, ganyan sila, hindi ako sisihin dyan. Tinanggal mo, pinalabo mo yung chief cornerstone, pangulong bato, bubuho talaga yun. Gaya ng ginawa na kay Jesus. Sabi ni Jesus, tinanong siya nung kanyang nilapig yung mga tao sa church, sa templo, anong palatandaan, ginagawa mo yan? Nasabi ni Jesus, sa akin itong templong ko, sa pagkarang 3 araw, ibabaon ko. Amen? Pwede ako mamalo. Pwede ako magdisiplina.
Ako namatay. Pagka 3 araw, mabubuhay ako ulit. Amen? Binabanggit niya pa ng katawan. Amen. Pag tayo pumunta po sa proseso ng discipleship, buhay tayo. Amen? Pag lumalago ka, buhay ka. Pag di ka lumalago, pag di ka lumalaki, patay ka. Yung patay ba, lumalaki pa? Hindi na. Yung namatay na baby yun, hindi na yung lalaki. Bakit? Wala na siya sa growth. Wala na siya sa proseso. Baby, magiging child, magiging son, hindi siya napunta sa ganun. Huminto na siya. Amen? Huminto na. Amen? Mga kapatid, ang malaking tanong ngayong umaga, nasaan ka na? Ito ba'y baby? Ikaw ba'y child of God? Ikaw ba'y sons of God? Kasama yung mga babae ron? Amen? Mga binabanggit ko rito, lalaki babae. Baby, child of God, babae lalaki yun. Sons of God, babae lalaki. At yung papalit sa Panginoon. Yung papalit sa leader. Nasaan ka na? Nasaan ka na ngayon? O wala ka na, umalis ka na. Hindi ka na lumalago. Yung baby, hindi na tumigil na. Patay na. Hindi na naging child. Pag hindi ka lumalago, patay ka. At ang lumalago ay buhay, hindi patay. Amen? Pag lumalago ka, buhay ka, hindi ka patay. Ang linaw. Pag nabubuhay ka para kay Kristo, nabubuhay ka kasama ni Kristo, buhay ka. Amen? Hindi nakikita ng Diyos yung kasalanan mo. Ang nakikita ng Diyos ko bilang lumalago. Unti-unti ka bang nagiging kagaya ni Jesus? Amen? Unti-unti. Isang araw, sa dulo, makikita mo, Jesus na. Nakikita mo na yung sarili mo, body of Christ na to Amen? Kasi, dinaanan mo yung mga paglago. Babes in Christ, children, sons of God, yan. Ayan. Sunod-sunod dyan. Hindi tayo magnanakaw sa krus na mamamatay at pupunta na sa langit. Ang magnanakaw sa krus, naligtas siya, nagsasama siya ng iba. Amen? Tinausap niya kasama niya. Tayo okay lang tayo mamatay. Tayo lang sa paglabag. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang masama. Sabi niya, Panginoon, pag napunta ka sa iyong kaharian, isama mo ako sa iyong kaharian. Sabi niya sa kanyang ending, isasama kita sa paraiso. Amen? Kasi alam ni Jesus, mamamatay silang tatlo sa araw na yun. Kasi sila yung nasa krus, pinako. Amen? Kailangan tayong dumaan sa proseso. Nilikas tayo ng Diyos para dumaan sa proseso. Lumago. Dumaan sa discipleship. O tayo graduate na, tayo naman mag-disciple. Amen? Mag-disciple ka naman. Kung paano dinaanan yung mga departamento na yan, daanan din yan ng mga disciple mo. Bigyan mo rin sila ng kanilang departamento kung saan sila gagraduate. Amen? Graduate ka na ng kinder. Dito ka na sa elementary. Graduate ka na ng elementary. Punta ka na sa high school. Graduate ka na ng high school. Punta ka na sa college. Amen? May kanya-kanya silang school. May kanya-kanya silang training. Hindi pwedeng natuturo na agad. Amen? Hindi pwedeng malago na agad. Mula sa ikaw, papunta sa natagpuan. Ito, magiging baby sila rito. Mula sa patay, magiging buhay. Bumalik sa discipleship. Pumunta sa discipleship. Square one, kauna-unahan. Unang-unang departamento. Mula sa hindi pagsisisi, napunta sa pagsisisi. Mula sa walang conviction, napunta sa conviction. Amen? Yan, yung salvation. Yan yung mga baby. Mga naligtas. I am saved. Now what? Ligtas na ako. Ano na ngayon?
Nasa na yung departamento ko, nasa na yung school ko, nasa na yung kindergarten ko. Para pumunta naman ako sa elementary. Pagiging bata. I am saved. Now what? Ano na? Amen. Ngayon, papunta na siya sa discipleship children. Dini-disciple ka. Para ikaw naman maging son of God. Alam mo, yung 12 disciple, mga disciple ni Jesus, binabanggit niya yung children, binabanggit niya yung son. Kasi gusto niya, mula sa magiging children, pumunta sa sonship. Gagawa na ng kalooban ng Diyos. Magiging kagaya ni Jesus, Son of God. Amen? Kung ako sa akin ang gawa ng Diablo. Pag Son of God ka na, meron kang authority, magpagaling na may sakit, winawasak mo yung gawa ng Diablo, makaramdaman, makamatayan. Yun yung nasa Matthew 10, tsaka Luke chapter 10. Yan. Kada disciple, 70, yan yung parang mga bata. Yung Luke chapter 10, yung Matthew chapter 10 naman, yan yung mga sons of God. Sila ibubuhay ng patay, sabi sa Matthew chapter 10. Luke chapter 10, wala rin nakalagay ng pagbuhay ng patay. Sila yung mga bata pa. Sila yung mga children. Yung mga 12, sila yung mga sons. Sonship. Amen. Mula sa ligaw na tupa, sa nakakaalam ng daan, na siya'y maligtas at nakakapaggabay na ng mga tao. Kagaya ni Moses, si Moses ligaw. May nakapatay siya ng Egyptian. Diba? Bayan ka ng Diyos, pero nakapatay. Amen? Tapos, may nag-aaway na dalawang bayan ng Diyos. People of God nag-aaway. Ba't kayo nag-aaway? Di ba bayan kayo ng Diyos? Ang sabi ng dalawa na nag-aaway, sino nagawa sila prinsipe sa amin upang kami yung pangunuan? Exodus 2 verse 14. Nais mo rin ba kami patayin? Kagaya ng ginawa mo sa taga-Ehipto, Egyptian. Natakot si Moses, sabi niya, alam na ang bagay na to. So tumakas na si Moses. Kailangan niyang tumakas para sa kanyang buhay, para hindi siya mamatay. Amen? Kaligtasan ang pagtakas natin sa kamatayan. Para di ka mamatay sa sanlibutan, kailangan mong maligtas. Nung tumakas siya, naging pastor siya, shepherd, nag-aalaga na siya ng tupa. Dati ligaw siya, ngayon nag-aalaga na siya ng tupa. Ngayon, nag-disciple na siya, spiritually speaking. Amen? Yan. Natuto siya about shepherding. 40 years sa Egypt, 40 years sa shepherding, pag-aaral paano ng tupa, o parang discipleship. 40 years na naman, dinala niya yung mga Israel papunta sa lupang pangako. Totoo ng discipleship na. Dati nag-aaral pa lang siya ng discipleship. Ngayon, ina-apply niya na sa kanyang mga nakasakupan. Dalhin sila sa discipleship. Maging alagad ng Panginoon. Amen? Hanggang sa lupang pangako. Amen. Haters are killers. Yan. Si Moses nakapatay. Amen? At hindi siya nakapasok sa lupang pangako kasi galit. Amen? Napalo niya yung bato. Sumisimbolo kay Kristo. At dahil doon, siya ay hindi makakapasok sa lupang pangako. Ang Pangulong bato, si Jesus ang Pangulong bato, hindi mo pwede siya natawin. Chief cornerstone, hindi pwede siyang alisin. Amen?
Hindi pwede alisin yung chief cornerstone, yung pangulong bato. Hindi siya nakapasok sa lupang pangako dahil sa galit. Dahil hinataw niya yung chief cornerstone. Amen? Sabi ni Catherine Pullman, I come here to love you. Dumating ako dito para magmahal sa inyo. Amen? Dapat makapag-encourage tayo. Hindi natin sila masaktan. Kundi natin sila ma-encourage, hindi nila sila madala sa kanilang palaki na departamento. Departamento ng naligtas, baby. Departamento ng Children of God. Departamento ng Sons of God. Departamento ng mga papalit na leader. Amen? Unti-unti. Kailangan nandun ka sa proseso. Kundi patay ka. Amen? Nasa labas ka. Kailangan nasa loob ka. Kailangan nasa buhay ka, nasa proseso ka. You must be in the process. Pinoproseso ka. Ang kaligtasan ay proseso. Mula dun sa salvage, yung mga bagay na patapon na, bawa yung mga i-recycle, bawa bote, dudurugin yan, gagawin ulit, magpoporma ulit na gawin bote yan, lalagyan ng label, gagamitin ulit. Lalagyan ng laman, gagamitin ulit. So gano'n, yan ang salvation. Mula sa salvage, mga bagay na patapon na, gagamitin ulit, i-recycle ulit. Yun ang salvation. Hanggang magamit ulit, hanggang maselyuhan ulit. Yung bote, merong selyo. Nagagamit, malinis, pwede gamitin. May seal. Amen? Ligtas na. Hindi siya yung bote nandun tatapon para mabasag. Doon sa Gehenna, o Impyerno. No? Bali Binom sa Israel. Ang Bali Binom sa Israel ay tapunan ng dumi. At hindi umusok dahil sa mga dumi ng tao. Bali Binom. Ito ay Gehenna, Impyerno. Dito ninatulad yung Impyerno. Pagka mga bagay-bagay na basura, bote na tatapon doon na Hades, hindi na sila magagamit. Ang hindi ligtas, hindi nagagamit. Ang ligtas, gagamitin. Dinala ka sa proseso para sa araw maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Amen? Hindi ka niligtas para umupo. Hindi ka naligtas para matulog. Yung binigyan ng Diyos sa'yo, hindi para matulog. Hindi dumami. Kundi tumubo, dumami kung paano ginagawa sa bangko. Lumalaki ng lumalaki. Amen? God is a businessman. He means business. Niligtas ka para gamitin ka ng Diyos. Amen? He means business. Amen? Pag hindi ka ginagamit ng Diyos, pag hindi ka pumunta sa proseso para gamitin ka ng Diyos, hindi ka ligtas. Wala ka sa proseso ng kaligtasan. Pag nasa proseso ka ng kaligtasan, pinaprocess ka, salvage, pinaprocess ka, nilis ka, dinudurog ka, pinaporma ka ulit, ginagawa ko ulit bote, lagi kang ligtas. Kasi, proseso yun ng kaligtasan. Pero pag umalis ka doon, umalis ka sa baby, umalis ka sa children, departamento ng children, o sa pagiging sonship ka, nasa labas ka ng kaligtasan. Hindi natin sabi lagi kang ligtas. Amen? Kasi, pag wala ka sa proseso, wala ka sa discipleship, hindi ka ligtas. Pag nandun ka, buhay ka. Pag wala ka doon, patay ka. If you're in the process, you're saved. You're alive. If not, you're dead, you're lost. Amen? Ayan. Dati, si Moses ay nasa sanlibutan. Wala pa siya sa liwanag. Komportable siya, prinsipil siya, sikat siya. Kausap niya dalawang Hudyo. Sino kung nagsabi sa'yo, ikaw ang prinsipe namin? Kilala siyang prinsipe ng Egypt. Prince of Egypt. Sikat siya.
Meron, komportable siya, comfort zone, meron siyang kasikatan, meron siyang power, meron siyang authority. Prinsipe siya. Amen? Pero nasa sanlibutan siya, nasa Egypt siya. Nasa world siya, nasa sanlibutan siya. Ngayon, pumunta siya sa liwanag, tumakas siya, meron siyang salvation. Amen? Nag-aaral siya ng shepherding, nag-aaral siya ng discipleship. 40 years siya sa disyerto. Amen? Nag-aaral siya. Nag-train siya. Sumunod na 40 years ng kanyang buhay, totoong mga tao na yung kanyang i-disciple. Amen? Naintindihan ba natin? Amen. Tinulungan niya yung nilikas niya yung mga babaeng pastor sa mga tulisan. At makapag-asawa siya. Nagpastor siya. Amen? Ang ministry ay parang pagpapakasal. Amen? Sa hirap at ginhawa. Amen? Hindi, wala po tayong ministry kasi may ministry tayo dahil masagana. Hindi pwede yung wala ka ng ministry kasi mahirap ka na, hindi pwede yun. Ang pag-ministry para pagpapakasal sa hirap at ginhawa. Si Moses, naging pastor, nagpakasal, naging pastor. Amen? 40 years siya nag-train paano mag-disciple. Paano mag-tupa, shepherding. Amen? Nung umalis ang Israel sa Egypt, dala ni Moses, naging sikat sila. Sabi ng mga tao, ng mga bansa, ang Diyos nila ay makapangyarihan, nakakilabot ang kanilang Diyos. Nakalabas sila sa makapangyarihan bansa ng Egypt. Natatakot yung mga bansa sa paligid, sa mga dinadaanan nila. Pinapadaan sila. Amen? Bayan ng Diyos, sikat. Kilala ang kanilang Diyos. Makapangyarihan. Blessor. Binibigay ka lang kailangan. 40 years silang pinagpapahala ng Diyos. Amen? Hindi sila nangangailangan. Ang sabi ng Diyos sa kanila, manghiram kayo ng kayamanan. Pinahiram sila ng mga taga-Ehipto at sila'y napakayaman. Amen? Ang Diyos ang magbabalik nun sa kanila. Ang sabi ng Diyos, manghiram kayo. Ang Diyos ang magbabalik. Amen? Nasa Psalms 105 verse 37 to 45, sabi ron, He brought them forth also with silver and gold. Meron mga Israelita, may mga silver, may mga gold. There was not one feeble person among their tribes. Walang mahinang tao sa kanila. Amen? Lahat sila malakas. Buhay na buhay sila. Hindi sila papatay-patay. Sila'y buhay na buhay. Verse 38, nagtawa sila na sila'y walis. Natakot yung mga tao sa kanila. Sikat sila mga kapatid. At sila binibigyan ng tinapay ng Diyos. Binibigyan sila ng karne, mga pugo. Amen? So yan ang discipleship. So mga kapatid, kailangan pumasok tayo sa discipleship. Amen? Unti. Amen? Nasa na ba tayo sa yung ating espiritu? Amen? Nasa na ba yung ating espiritu? Tayo ba'y nagpapatuloy sa Diyos o nahinto na? Sabi ni Jesus, tingnan mo saan ka nadapa. Ibalik mo yung unang pag-ibig. Kung nadapa ka bilang baby, bumangon ka ulit. Punta ka sa pagiging baby. Kung nadapa ka sa pagiging child of God, bumangon ka ulit. Ibalik mo yung dati mong kainitan. Kung nadapa ka sa pagiging Son of God, bumangon ka sa pagiging Son of God. Amen. So, examine yourself whether you be in the faith. Tingnan mo kung buhay ka pa, kung nasa proseso ka pa, kung nasa discipleship ka pa, o kung graduate ka na, ito na yung mag-disciple. Amen? So, yun. So, mga kapatid,
Dalhin natin yung mga tao unti-unti. Ang buhay sa mundo ay palakas tayo ng palakas. Pag nasa discipleship ka, palakas ka ng palakas. Ito'y napakalakas. Hindi mo sasabihin, pahina ka ng pahina. Amen? Pag nasa discipleship ka, hindi mo sasabihin, pahina ka ng pahina. Nababawasan mo na nababawasan, hindi. Palakas ka ng palakas. Futuristic ang Diyos pagdating sa discipleship. Amen? Tingnan mo, pag-aralan sa 10 taon. Tingnan mo, pag-aralan ng 20 taon, 30 taon, ang laki-laki mo na. Amen? Dati-dati ko ito mga intindihan. Ito'y ginagamit niyo sa business. Nasa Bible lang pala. Amen? Ang tagal na to, sa Old Testament pa lang to. 2,000, 3,000, 4,000 years na to. No? Ginagawa nito mga lingkod ng Diyos. Ito na pala ang gagawin. Dumaan ka sa proseso. Sa salvation. Amen, mga proseso yan. Amen, kaya tayo, dali natin yung mga tao doon. Huwag tayong magmadali. Ang mga tao, huwag din magmadali. Paano paglaki, hindi minamadali. Ganun din, lalaki din sila. Amen. Pag sa oras ng Panginoon, gagraduate din sila. Sasabihin ng Diyos, pag-pray na sila. Dali na sila sa pagkakatawag sa kanila. Ang Diyos ang bahala ko. Siya na magsasabi. Idudulot ka na dalhin sa lugar na gagamitin ka na. Yun ang proseso ng discipleship, isang araw magamit ka na. Amen? Dati tayong patapon, recyclable materials. Na dapat atapon na. Ni-recycle tayo para gamitin ulit. Amen? Yan ang power ng discipleship. 200 taon lang Kristiyano na yung buong mundo. Amen? Yan ang kapangyarihan ng discipleship. Sa ngayon, 100 years na lang. Buong mundo na maabot mo. Lahat nakarinig na ng pangalan ni Jesus. Lahat nakarinig na ng mabuting balita. That's the power of discipleship. That's the power of the process of salvation. Amen? Mula sa patapon, recyclable materials, sa proseso hanggang maging kagamit-gamit, hanggang masilwan, hanggang gamitin ulit. Amen? Hanggang mabili ulit, magamit ulit. Amen? Pag binibili ka na, ginagamit ka na. Amen? Pag ginawa yung mga upuan, mga plastic yan. Dati pagkatulong sila ng recycle, nilusaw ulit, hinubog ulit, yung silya, nilagyan ng selyo, nilagyan ng tatak, silya ulit bago na bibili na. Pag binibili ka na ng tao, gagamitin ka na. Amen? Iniimbitahan ng tao, magturo ka na dito sa amin. Turuan mo ng mga babes in Christ, yung mga ligtas. Magturo ka na sa amin. Turuan mo yung mga children of God. Mga other 70 disciple. Magturo ka sa amin. Turuan mo yung mga sons of God, 12 disciple. Turuan mo yung mga core. Turuan mo yung mga inner core. Yan. Pag mabili ka na, gagamitin ka na. Amen? Yeah. God means business. Gusto niya talaga, nagpapa-recycle ba kayo? Nagpapa-crack? Dadaan ba kayo sa proseso para magamit seryoso ang Diyos?